walang, yun yung sinasabi natin, maging sa mga nagko-komentaryo, pati itong publiko, dapat alam ninyo kung paano kayo sasagap ng balita na inyong naririnig. At alam din ninyo kung sino yung dapat ninyong pagkunan ng balita at pagtiwalaan ng pagkukunan ninyo ng balita. Halimbawa, ang isang tao kaya nagsasabi ng mabuti sa nakapwesto kasi nakikinabang siya. Yun, dapat mo bang bigyan ng credibility yun? Eh wala eh, kaya dumadami walang hiya eh. Tingnan mo, mga nakapwesto sa gobyerno, yun ang mga pinaniniwalaan ng kwan. Eh siyempre, hindi magsasabi ng ano yan, ng tama yan, na makakasama sa presidente. Yan ang problema, pag-usapan natin ngayon yan. Ano ba ang problema ni President Duterte? Lalo ngayon, itong panahon na to. Dapat tigil na muna natin yung mga pagpatol. Wala na kapagsasabi kay presidente niyan sa mga nakapaligid sa kanya. Kasi meron silang pinoproteksyonan yung kanilang interes. Baka magalit sa kanila, sila mamura. Alin, kung ako makakausap ni Presidente Duterte, isa lang ang sasabihin ko, one word or two words, hanggang 3 words. Ang sasabihin ko lang Mr. President, ang kulang nyo na lang, ano kulang ko? Isa lang ang kulang nyo. Ano yun? Kanina sabi natin kung halimbawa kayo, makakausap kayo ni Presidente Duterte, siyempre, kung pangkaraniwang tao ka, wala ka namang hinahangad, hindi ka naman nakapwesto sa gobyerno, hindi ka naman pinasusweldo ng gobyerno, hindi ka naman naghahangad na maitalaga ka sa pwesto. Ano iniisip mo lang? Yung masabi mo, makarating sa presidente, ang tunay na kalagayan mo, di ba? At ng mamamayan. O ano bang kasi iba na ho yung sitwasyon kapag ka ikaw, siyempre nasa Malacanang ka, kahit na sabihin mong makabayang ka, makamahirap ka, wala lahat yan, mawawala lahat yan. Sapagkat mapapalibutan ka na ng mga taong iba na ang hangarin, yung kanilang proteksyonan, ang pangunahin na iniisip, yung proteksyon sa kanilang sarili at koneksyon. Kaya kung maaari nga, wala na makalapit na ibang tao dyan Hindi ka palapit ng mga yan. Hindi ka tulad nung unang upo si Presidente Duterte, di ba nagpupunta sa mga lugar na mahihirap? O natupad ba yung mga yun? Hindi niya na magagawa yun Bakit? Dahil sa mga taong nakapaligid. Ngayon, alam naman ninyo nangyayari, mga sinasabi ngayon, palitan ng mga banatan. O nagparinig si Cardinal Tagle nung isang araw, di ba? Alam nyo, kung ako si Presidente Duterte, kasi sinasagot niya ang tawag yata, sinabihan yata dun sa patutsada, yung bully. Pero hindi naman ang naging sagot kasi nitong mga tagapagsalita, hindi tama mga kaibigan Sinasagot nila na parang inaamin mo tuloy na ikaw yung pinatutungkulan. Pwede mo naman sabihin na, hindi ako yun. Kasi hindi naman sinabi yung pangalan ko ron Diba? Ganun yun mga kaibigan Kahit sa kasong libelo, halimbawa, wala kang binanggit na pangalan, dinimanda ka, meron ka sinasabi tungkol doon sa isang tao, pero hindi mo binabanggit ang kanyang pangalan. Walang pupuntahan yung kasong isasampa nung tao na sa palagay niya, siya yung tinutukoy mo. Bakit? Walang pangalan ba't kailangan mong sagutin? Hindi ba? Para bang guilty tuloy tayo doon sa sinasabi o yung patutsada. Alam natin kung kanino nila gustong ipatutsada yon. Pero yung mga ganung bagay, hindi na dapat pinalalaki yun
Kasi nga ho, unang-una, wala namang nire-refer na tao. Wala namang sinasabi kung sino, mga kaibigan. Hindi ho ba? E di bahala sila sabihin nila yun dahil kalayaan din nilang sabihin yun. Hindi ho ba? O, pero para patulan natin, ay, para lumalabas tuloy, merong guilty. Hindi ba? Guilty ka na ikaw yung, alam mong ikaw yung tinutukoy. O, ba't mo naman kikilalanin yung ganun? Ba't mo naman dadakilain yung ganung patutsada? Kaya minsan nagkakamali, marami. Yung mga nakapaligid, isa lang ang intention yan, mga kaibigan. Yung proteksyonan yung sarili nila. Walang nakapagsasabi, ito tatapatin ko kayo. Hanggang ngayon, ilang taon na sila sa pwesto. Meron bang nakapaligid kay Presidente Duterte nakapagsasabi ng totoo? Sa kanya? Kaya maraming hindi na-address na issue. Bakit? Takot magsipagsalita. Kasi ang gusto lang nila para hindi sila makatiyak, baka mamura sila, mapagalitan sila. Pag hindi maganda sa pandinig ni Presidente Duterte, yung kanilang sasabihin. Kaya ang lagi nilang pinag-aaralan, ano ba maganda kung sasabihin dito? Bakit? May pwesto Mga kaibigan, yun ang iniingatan niya Ngayon, halimbawa, kayo makakaharap ninyo si Presidente Duterte. Hindi naman pwedeng ubusin mo yung panahon niya. Kailangan, pagka ang kaharap mong mga ganyan mga tao, kahit hindi siya, kahit ibang tao, na importante may tungkulin sa gobyerno, siyempre, abala yan. Hindi mo kailangang magkaroon ng explanation na para kang nananawagan sa radyo. O kaya dumudulog ka sa public service program. Hindi ganon ang paraan ng pakikipag-usap. Brief ang mga salita, mga kaibigan, na madali niyang maintindihan. Anong sasabihin ninyo kung kayo? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, simple lang sasabihin ko sa kanya. Ewan ko lang kung tatanggapin niya man at hindi, ba yun ang gusto kong sabihin sa kanya. Ano yun? Simple lang Sasabihin ko sa kanya, isa lang ang kulang mo. Ma-address na lahat ang problema Ano yun? Wala kang devil's advocate. Ano ba ibig sabihin nun? Alam naman ninyo yun Pag sinabing devil's advocate, yung ko-kontra sa'yo sa sinasabi mo. Alam ba ninyo si Mayor Alfredo Lim kung bakit isa sa ugali na nagustuhan ko kay Mayor Alfredo Lim? Tatapatin ko kayo. Diyan ko natutunan yan. Diyan ko na-analyze Diyan ko nabasa ang sitwasyon Marami nakapaligid kay Mayor Alfredo Lim. Mga kaibigan. Pero wala akong nagsabi ron na kontra sinabi kay Mayor Lim. Wala. Kaya bakit ko nagustuhan si Mayor Lim? Kasi po, ako nakapagsasuggest kay Mayor Lim ng kontra doon sa iniisip o sinasabi niya. Nasasabi ko sa kanya. At si Mayor Lim naman, bukas pala ang isip niyan. Yun ang hindi nila alam. Bakit? Kasi nga, ang inaalala lagi ng mga tao na nasa paligid, yung pwesto nila baka manganib pagka nag-iingat sila sa pagsasalita. Ayaw nila na may mapaparating silang magiging negative ang dating kay Mayor Lim. Ganon din kay Presidente Duterte. Kaya ganyan ang sitwasyon. Yun ang sasabihin ko. Pag yung sinabi mo, alam niya na ibig sabihin nun. Walang kumukontra. Sabi naman, naisip ko naman, baka sabihin ni Presidente Duterte, gago ka pala Anong devil's advocate? Ang kailangan ko, advocate. Mga kaibigan, hindi, biro lang Bibiro lang ako. Kasi pwede mong biruin yan Mga kaibigan Kaya lang sila takot. Yung style ni Presidente Duterte ganyan, mahilig sa katarantaduhan niya na kwentuhan. Gusto niyang ganon.
wala siya nakakausap na ganun. Paano nga ho, may mga kanya-kanyang iniisip na yan. May mindset siya na laging ang bottom line is yung proteksyon ng kanilang sarili. Kita ninyo yung PCOO, may ginawa na ba yan? Ano trabaho niyan? Di ba walang ginagawa? Ang trabaho niyan, press office yan eh. Mga kaibigan, PR. Makipagmabutihan sa mga nasa media. Ang sama makitungo niyan, di ba? Mayabang pa yan si Andanar eh. Wala naman laman ang kokote. Akala nila, kung nasa media, may alam na. Ako nga di ba sinasabi, tumakbo ka niya. Hindi ako tatakbo eh. Alam niyo kung bakit? Kamukha lang nung kay Dolphy. Ang katwiran ko eh. Baka pag ako nandyan, hindi ko na alam kung paano ko gagawin yung trabaho. Mas effective ka kung ikaw ang tagapuna. Kaya nakita ninyo yung mga magagaling na oposisyon nung araw, magagaling bumanat kay Marcos nung araw. Nung umupo si Cory, magaling ba? Nung sila na nasa pwesto, yung ba sinasabi nila labang kay Marcos dati, nagawa nila, nabalik ta rin? Hindi. Ganon din ang nangyayari ngayon. Bakit? Walang devil's advocate eh. Paano makikita ni Presidente Duterte? Halimbawa, yung sinabi nga ni Cardinal Tagle, yung patutsada niya sa misa, dapat pa ba natin patulan yun? Unang-una, walang pangalan yun. Sinagot ka agad nung nagsasalita. Nagkaroon ng follow-up na naman. Di para tayo naghahanap lang ng gulo na wala namang kabuluhan. Ano ba ang mapapala natin kung lagi natin sasagutin yung mga yan? Kung matatandaan ninyo, sa issue nung kay Trillanes, dinidemanda si Trillanes, alam naman natin, hindi naman si Presidente Duterte may gusto nun eh. At ang gumawa nun eh. Sino mga nasa likod nun? Sila Kalida. Bakit? Nabulgar yung kalokohan eh. Mga kaibigan eh. Pwede siyang pagtakban ni Presidente Duterte. Pero sa publiko, tama ba yun? Wala lang nagagawa ang publiko. Pero mali yung konsintihin mo yan. Di ba? Mga kaibigan, ano sabi natin? Natalo sila, di ba? Itigil nyo na yan. Nagbabanta pa sila. Ayan sila, Minardo Guevara. Paano? Wala rin silang ginagawa. Mga kaibigan, ano ba mga accomplishment yan so far? Sige nga, pa-inventaryo nga natin. Gaano ka katagal sa pwesto? Sige. Ano nagawa mo? Kung isang taon ka na dyan, nakalagay, ano nagawa mo? Meron ka ba man lang mga reforma na isagawa sa ilalim ng iyong tanggapan? Wala eh, mga kaibigan. Walang delivery sa public doon sa kanilang pinananagutan. Ang importante sa kanila, basta okay kay Presidente, kahit wala sila nagawa, okay na sa kanila yon. Libre na nilang gawin yung gusto nila, mga kaibigan. Mali eh. Ilang taon na tayo ngayon. Hindi ba natin titigilan yan para harapin naman natin ang katotohanan? Di ba? Yan, mga sunod-sunod na, sinasabi na ngayon. Itong papasok na taon very crucial ang inaharap ng ating bansa. Sinasabi nito si Galunggunggong Pinyol, si Galunggunggong, si Formalin, mga kaibigan. Ano sinasabi? Wala na. Wala nang murang NFA. Sa sandaling maipatupad na yung taripa sa bigas. Nakita ninyo? Asan yung pinagyayabang niya nun? Nung una. Nagaganda. Ang dami niyang bigas. Sa kahuli-hulihan, sabi nga, pagkahaba-haba ng prosesyon, doon din ang tuloy natin sa simbahan, mga kaibigan. Bakit? Kasi, ang talagang solusyon, hindi yung pinagyayabang niya nung una Nadadami, magmumura bigas pagka dumagsa ang importasyon, mga
Natupad ba? Iba na sinasabi niya ngayon. Ha? Wala nang mabebentang NFA rice na mura. Pagka ipinataw na yung taripa sa bigas. Siyempre, ini-import yan. Ang iniisip nito mga mambabatas, magkapera. Diba? Taripa. Para kanya-kanyang imbento kung paano magtataripa sa mga produkto para may pork barrel. Nakita ninyo, pinag-aawayan ngayon, nagkakabulgaran sila. Bayan nyo, ituloy nila yan. Sinasabi ni Jokno, yun daw pera ng na-collection sa road board. Doon sa kinukolektang buwi sa mga nagpaparehistro ng sasakyan. Bilang road tax, mga kaibigan. Yun ang pinupuntiriyang budget na gagamitin daw sa eleksyon ng mga mambabatas. Wala nang nasasagot na issue . Ang issue natin dito is anomaly. Ngayon, kung talagang totoo, palagay naman natin, totoo. Kasi hindi ma-dispute, walang paliwanag si Jokno. Hindi niya maidepensa yung issue tungkol sa conflict of interest. Mga kaibigan, yung insertion, pinagaganda niya pangalan, pork barrel pa rin yun . Mga kaibigan, tinatawag niya adjustment. Kahit ano pa itawag mo dyan. Dati, yung pork barrel, CDF ba tawag nung araw doon? Tapos, nung kay Panot, PIDAP naman. Tapos, nabuko yung PIDAP, naging DAP. Mga kaibigan, pinapalitan lang naman yung pangalan . Pero pork barrel pa rin yun. Ngayon, ano nga ho ang dapat? Paano na? Dapat doon sa bigas talaga, nagtanim tayo. Mga kaibigan, dapat nagtatanim tayo ng sarili nating pagkain. Ano tataripahin mo dyan kung sarili natin ang tanim dyan? Di ba? Tulad dyan, nung araw, nung mag-umpisa ang administrasyon, ano sinabi natin? Ang dapat, magtayo tayo ng sarili nating pabrika ng bakal. Sapagkat nasa atin yung yung ore. Yung mineral na ginagawang bakal. Ang problema, dahil wala tayong pabrika ng bakal, sabi ko nga sa inyo nung una, meron tayo dito Yung Jacinto Steel. Di ba? Ano ginawa? Nung kay Marcos na, kinuha Mga kaibigan Pero ang totoo ito, nandyan ang susi sa pag-unlad ng bansa natin. Yan yung tinatawag na industrialization. Yung programang yan. Tignan ninyo, ang daming pinangako dito, mga tao ni Presidente Duterte, yayabang nung una. Asa na ngayon? Wala na. Yan labor secretary, si Bello. Yan damuhong yan. Asa na yung ID yung pinagmamalaki niyan? Meron na ba? Di ba nawala na? Wala ka na marinig sa kanya ngayon? Bakit ko binabanggit ngayon ito? Para sa mga OFW. Ito mga OFW, itong iba rito Nagpapaloko. Alam nyo, pagka ang kwento sa mga programa sa radyo, puro OFW, kwentuhan, doon kayo pumunta kay Deli Magpayo para mapayuhan kayo. Kwentuhan yan Kasaysayan ng buhay ang kinukwento ninyo Doon kayo kay Kuya Cesar, kay Kuya Eddie. Yan. Pero, kung ang gusto ninyong mangyari, ma-address, matugunan ang talagang problema ng mga OFW, problema pag-usapan natin. Alam niyo ba problema? Mga kaibigan, dapat ganun. Hindi. Ang gusto, kwentuhan
mga kaibigan, puro nagpapalakas eh. Gusto yata lahat sila ma-appoint yata ni Presidente Duterte.